A day in my life as a 23 years old BEd college student. So for today's video, another cooking mini vlogs na naman. So for today's video, ang ating lulutuin ay pork giniling with patatas, carrots at itlog. So syempre, habang tayo ay nagluluto ay babasahan ko ulit kayo ng maikling kwento. At ang title ng kwentong ito ay Baka Pwedeng Ako Naman Muna. So ang sender ng kwentong ito ay isa sa aking mga FB friends. To Ate Kim. Ako nga pala si Sheila. 25 years old, third year college at graduating na next year. Panganay sa 7 magkakapatid. Panganay, may pinakamalaking responsibilidad. Sabayan pa ng broken family, wala ang tatay at OFW din naman ang nanay. Simula maliit pa lang ako ay minulat na ako na dapat ay ako ay maging good role model sa aking mga kapatid. Hindi naman ganun kahirap ang buhay namin noong mga bata kami. Lahat kami ay nakapag-aral ng elementarya, high school. Nung una hindi ko pa nararamdaman ang ihirap ng maging panganay. Dahil ang tingin ko dati kapag panganay ka ay ikaw ang masusunod at susundin ka ng mas nakakababata mong kapatid. Pero nabago ang pananaw ko nung mga panahong lumalaki na kami, nagkakaroon na ng isip, may kanya-kanya ng buhay, at mga nasa kolehiyo na. Buong buhay ko ay hindi ko naranasan na maging dalaga. Dahil nga panganay ako ay lagi kong kasama ang mga kapatid ko. Lagi kong inaalagaan, pinapaliguan, pinapakain, maski sa pagtulog magkakatabi pa. Kumbaga ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan habang malayo kami sa aming ina. Dumating sa puntong hindi na kami kayang pag-aralin lahat dahil nga sa madami kami, madami din ang gastusin. Pero hindi ko rin naman masisi ang aming nanay dahil nga 7 kami at mag-isa lang siya. Kaya akong si panganay, umista. Tumigil sa pag-aaral at naghanap ng trabaho. Para sa ganon, matulungan ko mama kong mapag-aaral yung iba ko pang mga kapatid. Day, weeks, months, years, taon. Taon na din ang lumipas simula nung naghanap buhay ako. Ilang taon na din nang sa kanila lang umiikot yung buhay ko. After ng 3 to 5 years na pagtatrabaho, sa wakas nakapagtapos na rin sila. At akala ko makakapagpahinga na ako. Na akala ko makakabalik na ako sa pag-aaral ko, sa pangarap ko. Pero hindi pa rin pala. Dahil hindi naging madali na makakuha agad sila ng trabaho. Akala ko this time mauuna ko na yung sarili ko. Ate Kim, bakit ganito sa Pilipinas, no? Kasi kapag panganay ka, dapat malakas ka. Dapat sila muna na habang buhay nakatali ka sa responsibilidad kasi nga panganay ka. Hindi naman ako sa nagre-reklamo. Masaya akong nakakatulong. Pero minsan kasi nakakalimutan ko na rin yung sarili ko. Na nauubos na rin pala ako. Kasi ako itong si bigay ng bigay, sige ng sige, at hindi makatanggi. O eto na nga, balik tayo sa kwento. Lahat sila tapos na sa pag-aaral. Iilan lang ang may trabaho. Kaya itong si ate, sobra pa rin kung makakayo. Ate, bayaran na ng tubig. Ate, nandito na yung bill ng kuryente. Ate, yung wifi sa katapusan babayaran. Ate, anong ulam? Ate, gusto ko ng ganito. Tama pa ba o sobra na? Ilang taon na ako. Ni hindi ko na nga naisip magmahal. Na gustong gusto kong makapag-aral pero hindi ko pa rin magawa. Kasi nga, panganay ako na dapat lagi sila muna. Pero tama pa ba? Yung kaya na naman nila Tapos na sila. Pwede nang makapagtrabaho. Siguro naman pwede na akong mag-resign sa pagiging ate. Kumbaga dapat ako naman muna. Sarili ko naman muna. Ate Kim, mahal na mahal ko sila. Pero tama pa ba? O dapat pa ba? Hanggang dito na lang po nagtatapos. Letter sender, Sheila. Ayan, napakagandang kwento at tagos sa ating puso. Feeling ko maraming makaka-relate dito, lalo na yung mga panganay dyan. Wala namang masamang tumulong bilang ate ka nga. Pero sana, Sheila, lagi mo din dapat inuuna ang sarili mo. Total na sabi mo, kaya naman na makapagtrabaho ng mga kapatid mo. Dapat sila na bumuhay sa sarili nila. Kung may isa ka na lang dapat isipin, yun ang nanay mo na lang. Tapos yung mga kapatid mo, dapat alalayan mo na lang sila. Hindi na dapat ikaw po yung bumubuhay. Kasi kapag hinayaan mong ganyan, masasanay na lang sila. Na puro hingi, na puro gusto, bigay. Nang hindi na kayong kumilos ng kanila lang. Nang sila lang. Simula bata ka, naglingkod ka na sa kanila. Pero this time, Sheila, dapat sarili mo muna. Nag-a-advise lang ako base sa nakikita ko. Napahaba na masyado yung kwento. Balik na tayo sa ating cooking mini vlog. Ayan, halos patapos na. As you can see, nagluluto na tayo ng pork giniling with patatas and carrots at itlog. Ayan, itlog na yung huling-huling dito nilalagay dahil luto naman na yung itlog. Kaya parang itatoppings na lang siya natin sa ating ulam. Bata pa lang ako, niluluto ko na to, kaya gamay na gamay ko na. At request to ng mga kapatid ko. Sobrang sarap din kasi. Ayan, konting halo-halo na lang yan, tapos paluto na yan, guys. Tada, kakain na. Thank you for watching, guys. Sa next mini vlog na lang ulit. Bye-bye!